ang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Handa, tamang gamit at gabay mula sa bihasang mountaineers. At bago tayo magpatuloy, naghahanap ka ba ng reliable power on the go para sa mga adventurers, campers o kahit sa bahay lang na gustong laging handa? Narito ang Blue AT AC50B, isang portable power station na may 500 watts hour capacity at 700 watts output. Perfect ito para sa camping, road trips, power outages at off-grid adventures. May iba't ibang output ports tulad ng AC outlets, USB-A, USB-C at 12 volts car port. Pwedeng i-charge gamit ang wall outlet, car charger o solar panel. Kaya nitong pagganahin ng mga appliances nyo up to 700 watts. Tahimik gamitin, compact at matibay dahil gamit nito ay Life PO4 battery. Mas ligtas at mas pangmatagalan. Ginagamit ko na rin ito pang charge ng aking mga gadgets dahil mahilig ako mag-outdoor. At ginagamit ko rin sa bahay dahil madalas dito mag-brown out. Kung interesado kayo para sa product na ito, i-check nyo lang yung link sa may comment section as a description box ng video ito. Sa totoo lang, mas marami kayong pagpipilian ng kanilang mga produkto sa kanilang online store. Check nyo lang. Maraming salamat mga par. Maraming ruta ang pwedeng pagpipilian para marating ang summit nito. Pero pinili namin ang isa sa pinakamahirap. Ang traverse mula sa Santa Cruz papunta sa Bansalan Trail. Mula sa jump off, naglakad kami ng mahigit 5 oras paakyat patungong Tinikaran campsite, kung saan dito kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay sinimulan na namin ang final assault. Dumaan kami sa matatarik na trail sa boulder section, kung saan malalaki ang mga bato, nipis ang hangin at maamoy ang sulfur. Nagsisimula pa lang kami market dito sa boulders para nalalasat na namin ang sarap ng sulfur. Masakit na yung ilong ko. Grabe kuya. Dito pa rin kami sa mga boulders, sumakit pa rin. Hindi ko alam kung gano'n na kami kalayo. Yung mga sulfur na binubuga ng bulkan. Nalanghap namin. Ito yung isa sa mga nakakaano ba. Masakit na yung ang tawag nun, sinus. Nandito na tayo sa tinatawag ng rock tower na entrance na. Papasok na ng mga boulders para. So mahaba pala mula dun sa may signboard ng entrance ng boulders papunta dito sa may rock tower. Siguro umabot din tayo ng 30 minutes ba or more than 30 minutes. Mula dito sa may rock tower na to. Mula dito ay mahaba-haba pang akyatan yan papunta sa may white sand din. Tsaka nahihirapan ako huminga dito sa may bandang ito. Nandun na sir. Papunta white sand na yan sir. Malayo na yan. White sand na yan? Papunta, hindi, sir. Papunta pa lang. Hindi yan white sand sir. Approaching pa lang sir. Galing dyan sir. Kukuha ka pa ng mga, kung medyo mabagal yung pacing, mga nasa 30 minutes pa. 30 minutes pa? Mas mataas na dun sir. At saka mas mabagal na yung pace mo dyan sir. Mas hingal na kasi dyan. Manipis yung oxygen. Mataas na yung elevation. Kasi manipis na yung oxygen sir, mas lalo kang hihingalin. So iba din sila sa dyan sa pababa, yung galing sa may signage papunta dito. Iba din yung mas mahirap dun? Yes, mas mahirap dun sir kasi hihingalin ka talaga. Tapos pataas na talaga din siya sir. Mas mataas na talaga. Parang kailangan ko na magbanyos. Masarap yung naamoy ko ah. Puro packet lang pala. So time gap interval natin sir, mga more than 1 hour or 2 hours na yan. Yan dyan. Sa pacing sir. Yan ba lang sa layo na yan? 2 hours. Kung sa pace natin dito sa likod sir. Oo. Bali may nakikita akong ilaw doon sa pinakadulo na daw. So, yung mga ilang sandali na lang mawawala na yung ilaw. Pag nawala na daw yung area na mula dito ay maaaring umabot ng oras, 30 minutes. Mahirap at nakakapagod. Pero sulit ang bawat takbang. Kanang nindot nga kuwan, kanang nindot. Yung photographer namin si PA. Alas 8 na ng umaga ng marating namin ang unang summit, ang tinatawag nilang Digos Peak. Alright par, we made it to the summit of... We made it!
Digos City Peak dito sa Mount Apo. 154 meter above sea level. Ilan kaya dun? This is a traverse adventure hike. Mamaya mag-traverse kami papunta sa kabila. Hindi ko alam ang mga ruta dito pero we enjoyed the hike. Hindi madali pero we enjoyed it. Kaya lang hindi tayo nabigyan ng magandang clearing ngayon. Nakakita nyo naman sa paligid natin, no? Sa inyong atanan. Pero dito sa area ng Crater Lake at saka mga summit ng Mount Apo ay nakikita naman sa isa't isa. Galing kami sa Digos City Peak, tapos transfer kami dito sa Mother Peak. Baka puntahan din namin yung Kidapawan Peak. Pag sampa namin, may daan daw papunta sa baba. Tapos aakyat na papunta sa Kidapawan. Sige, salamat sir. Ito yung mga summit na nakapalibot dito sa Crater Lake ng... Bale, ito na yung pinakamataas sa Pilipinas. Yes po. Yay! Romy Garduse! Nandito na ako sa pinakamataas. Nandito na ako sa pinakatakto Hindi, may mataas pa oh. Pilipinas. 2,000. Ay, parehas naman. Doon sa kuan. Digos. Bumili tayo ng flag. Parang nandito na kami sa Mount Apo Natural Park. Ano tawag dito? Highest peak of the Philippines. Yung tinatawag nilang Mother Peak. Mula sa Tinikaran campsite, umabot kami ng 5 oras bago namin marating ang summit ng Mount Apo. Mag-alas 10 naman ng umaga ng marating namin ang Mother Peak at ang Kidapawan Peak. Kahit walang clearing noong nasa tuktok kami, masaya pa rin kaming nakaakyat sa pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Masasabi ko na ang pag-akyat sa bundok na ito ay isang magandang kwento, ngunit ang pagbaba ay isang napakahirap na hamon din. Tinmo mo pa rin yung binababa namin. Sa pagbaba namin, doon namin naranasan ang isang pagkakamali na sanay naiwasan. Ako lang ang may dalang raincoat at dahil inakala kong kaya ko ang lamig, binigay ko ito sa kasama ko. Habang umulan, hinayaan naming mabasa ang aming mga katawan. Iniisip na hindi naman to magiging ganoon kalamig. Pero nagkamali kami. Lah, lumalakas na yung ulan. Di ba na malapos kuan, Ma'am Ethel kuan? Ano akong rain cover? Pagkalipas ng ilang sandali, mas lalong lumakas ang ulan, kumulog at umidlat tapos biglang bumaba ang temperatura. Ito na po yung aming gamutangan ngayon pa sa bangin. Yan o, dito. Nanginginig na kami dahil sa lamig dulot ng ulan kahit walang hangin. Buti na lang mayroong pang natitirang isang pambalot ng kasama ko at ginawa na namin itong raincoat. Kami paro, nalalamig na kami. Ngayon lang hindi na kami sir na Papasok ay Rayput man. may instruction niya kuya Nus kasi oh. Ayan. Ako kuya sige. Ngayon, na-trap kami sa ulan after the 3 peaks. So, pero worth it naman. Pinakamanhit na to, oh. Puro na kami orange. Bagay sa'yo, orange. Inspiring pati kasi may orange, di ba? Grabe paro. Hindi pala biro yung traverse paro. Tingnan mo yung lalakaran namin ganun kataas oh. Malayo dun oh. Ito yung daan. Malayo yan. Hindi lang masyado ma-appreciate sa video pero sa actual na ko. Nabutan namin sila oh. Kunti na lang. Oh. Grabe. Grabe na daan. Malapit na tayo. Ano pangalan mo, sir? Vin. Vin. First time mo? Pansalan. Oo, first time ko sa ako yung ulan. Wala sa pinuting. Grabe. Buti hindi ka nilamig. Nakasanto nga lang ako. Lakas mo. Yung sa may Kidapawan. Ingat lang. Simula doon sa pagbaba namin, galing ng peak ng Kidapawan, umulan hanggang dito, hanggang sa makababa na kami dito. Hindi ko alam, ilang oras na kami nag-downhill. Hanggang ngayon, umuulan pa rin at saka nagkaroon na ng tubig yung trail. Oh. Lamig ng tubig pa. Dami ko talaga. Parang yung galing sa styrofoam ng isda na tubig na biglang sinuno sa paa mo. Ginigyan na talaga kami, nanginginig na yung mga katawan namin dahil nag-lunch kami tapos tumigil pero nabasa na kami. Kaya nagmadali na ito, nagawa namin ng paraan para magkaroon ng heat. Ayun, paglakad namin nakabawi naman ang init.
Ang ganda ng flower, oh. Para clearing, oh. Ganda ng bundok. Pahinga muna ako, par. Grabe. Sa paanan ng Mount Apo, mayroon ding mga ayan, mga bulubundukin na mga ganda rin. Let's go. May waterfalls. Uy, campsite na. Ito siguro. Baka nandito na siya. Hello. Ay. Dito na kami. Congratulations! Mayroon dito mga taga-Katarman Northern Samar. Muntik na kami doon mag-cramp sa may cliff na dyan, oh. Na ako kami na frozen. Kakain tayo! Carlo! Balik pa tayo. Ang sarap mag-trail run. Sa tuhod, pababa. Grabe ang putik ngayon dyan pababa. Oo. May waterfalls pa. Tapos kayo makilala man lang niya ikaw, ma'am. Yung tatlong peak. Dito kayo galing? Yan namin. From Nag-traverse kami. Santa Cruz. Grabe ang putik. Opo, bukas na, bukas na. Tapos nakapag-sit up tayo ng tent. Dito na tayo matutulog. Nakapagod. Lagyan natin ng mga itel! Carlo! Tara! Yung apat! Oh! Sika na tayo para mga sisiw. Biodegradable. Ano? Sige na. Sama ko sa inyo. Malamig doon sa... Subukan natin sa... Lipat natin doon. Yung... Di sa... Ano lipat? Grabe lamig eh. Yung mga... Yung bag namin... Iba... Lipat natin siya. Pwede ka magpakod to bigyan niya yan. Tubig ulan. Pag ganun tayo, para paikot. Ang lapad kay. Diet ni guys. Ginagot din ka. Nakita yung rice sa'yo dali ah. Ay, wala. Ang kanang lapad dong be, palihog ko dong. Shaky yung video, shaky. Ako ilang cup din no? Ang layo. Malamig. Basta na yung iba niyo? Parang maganda yung ganito, ano? Matulog tayo ng ganito, ano? Kasama. Siksika na tayo dito. Kar, punta ka na lang dito, ha? Oh, di ba? Grabe dito po sa Bosarig. Hindi ako nakatulog kanina mga alas-dos. Sobrang lamig. Dito na kami, siksikan na kami dito para mabuhay. Para mabuhay ka rin. Para mabuhay tayo. Hypothermia tayo, yarat. Parang masisip ko nila yata.
Apat tayo. Good morning mga medyo. Talaga, lakas ang hilik mo eh. Good morning mga par. Alas 5 ng madaling araw dito sa Bansalan campsite, ano? Bansalan campsite. Yan ang Mount Apo. Tapos may bumababa yata o pakyat. Pakyat yun. Pakyat. Good luck na lang. Mga umakyat na yun. Ang lamig. Dadali na yan pag bumalik tayo kasi... Ano gagamitin mong shoes? Hinginig na. Kung ang padadaan natin, putikan pa rin. Sobrang lamig dito. Kung ba kami pahanginan na, malamig yan. Doon mo i-park. O dito. Doon par, mag-isa ka doon. Wala ka. Nanginginig ka na nga dyan, pahangin ka pa. Doon kay Ma'am Itel yung pahangin. Uy, bumaba ka. Mulakat, Balogan, dalay alaala, bagyo'y hangin lamig na kay ganda. Kapul ay isla ng sinag at tala, palo'y tahanan, may pusong dakila. Kabanatuan sa palad ng giting, nagtipon-tipon sa landas ng bituin. Sa tuktok ng apo, kami ay akyat, lakas ng loob, sa puso'y sumigla bawat yabak. Murin ako kay may Armara man ako may danira. Pag-ilan tanong ako, sabi mo hindi na dadalhin. Dahil sa lamig. Kay may daman magluluto man. Parang nagkakaladkad din yung bibig ko. Nakatulog ba kayo kagabi? So far, hindi talaga. Pumasok yung tubig sa tent namin. Yun. Pero hindi man lahalata. Kanyang eyeglasses. Kurog-kurog la. Kaya na namon anak kinihigdaan. May bukid. Hulos pagod. Wala lang kayo magbilingan. Plaster na. Ang lagi. Sorry na kasi umulan. Sobrang lakas. Mga nag-experience pero oy, ayos lagi ha. Okay lang. Buhay pa rin, smile pa rin. Parang buhay lang ba? Dadaan tayo sa hirap at ginhawa. Breakfast lang kami ngayon. Tapos pack up. Then talaga na. 6 hours na naman na trek. Pero hindi na siya gaano ka tataas. Yung dirty kitchen. Dirty. Kung asa na taabtan o kaon ani. Magpapakita ng hinaan. Basic par. Ayaw pagpaluyan-luyan dito. Basic par. Sir Maliit Mane. na bagay. Sir Mane, kasama pa siya. Mapod ka dire. Sa dulang-dulang daw. Mapod ka dire. Mapod. Ngino ko. Wala yan. Ini-sprayan lang yan ng pampamanhid. Pamanhid. Kung kailan pauwi na kami para saka pa. Nagliwanag ang bundok. Balik tayo. Gusto mo? Gusto mo bumalik tayo? Ha? Hindi tayo nabigyan kahapon ng magandang clearing. Kung kailan, di ba? Bago tayo umakyat, di ba? Yung araw. Cleared. Tapos kinabukasan nung nasa malapit na tayo. Sa boulders na tayo. Oo. Inulan. Yan o, dulang-dulang. 100 pa. Dulang-dulang. Next Eh, time. parang top 3, di ba? Top 3. Dulang-dulang. Dulang-dulang? Ano? Oh, dulang-dulang. Dulong-dulong. Sa Bukid noon. Bukid Basic nun. and Bukid. Bukid noon. By June, mag-open na si dulang-dulang by June. Ah, naulan Birahe. ng June? Dili, ulan. Kabuya na ay. Yak ka nang nangagad clearing iya. Grabe Sir Jean. Natulog ka ng ganyan lang? Siyempre. Pakalakas mo. Wala ka naman lang ano. Wala kang canopy. Yung nilagyan nilang canopy yung mga damo para hindi mabasa. Grabe, uusok pa yung bunga ko. Yan, sige. Sobrang lamig dito, par. Good morning. It's cold. No.
Hindi. See? Humusok? Usok mo. Sabi nila pag may usok, may apoy. Wala, tamo. Nilakasan mo sir eh. Ito yung campsite namin dito pa. Ito yung Bansalan campsite. Pagbaba galing sa may bundok, ito yung paanan dito na magkakamp yung mga nagtatraverse mula sa Santa Cruz sa punta dito. Tapos yung iba din nagtatraverse sila, dito sila nag-uumpisa sa Bansalan papunta dito. Mula doon sa may Bansalan, ano yung tinatawag nila sa start or jump off, ay maabot sila ng 6 hours trek papunta dito. Tapos nagkakamp din sila dito. Meron tayo ibang mga nakasabay sa trek. Ito. Sila. Grabe yung dito ka nag-experience yung pinakamalamig na weather. Dahil basa ang paligid, kakapon kasi malakas yung ulan. Yan ang mas lalong nagpalamig sa lugar na ito. Ngayon, inasahan namin na uminit na sana dahil may araw. Grabe kahapon nung pagdating namin galing sa downhill. Napunta dito. Hindi ako nakatulog nung tapos mag-sit up ng tent. Matulog sana kami pero nakatulog dahil pumasok yung lamig eh. First time kong ganun eh, na pinasok ako ng lamig na yan, hindi ako mapalagay. So yung ginawa ko, imbis na matulog, bumangon, nagkape. So kailangan talaga may pampainit talaga kape. So doon na nakabawi na ako sa kape. Breakfast dito sa campsite ng Bansalan. Tapos ng breakfast, last meal na natin to, di ba? Hindi naman. Meron pa, lunch. Ito yan. Sa mga paplato ni Kuya. Ito na akong makabalik sa... Sugarada, ma'am. Man, Kuya, nung sa nakin katurugan. Streamlight. Ayos. Di, butang didi. Ako, Kuya Nold, kaya mo't pinakabata. Nag-apo na lang nga niya ako. Anong ari pa ka Mount Apo. Good morning, Mami Joyce. Good morning, sir. Hello, vlogger. Hello, sir. Good morning. Already. Ready na kami. Morning. Morning. Kami ni Go. Grabe mga porter dito pero tibay. Kung medyo nahihirapan kami sa pag-traverse, di ko ma-imagine yung hirap din ng mga porter namin. Mga porter dito kasi nagtitibay. 40 kilos, 50 kilos, traverse. Tapos yung iba nga, yung walang dala, nahihirapan pa. Mula sa tinatawag nilang Camp Reyes sa paanan ng Mount Apo, nagsimula ang huling yugto ng aming paglalakbay. Kinailangan naming maglakad ng halos 6 na oras na tinatahak ang mahigit 8 kilometers patungong Sitio Balotakay sa Barangay Managa sa Bansalan. Doon naghihintay ang aming sundo. Pero bago pa man matapos ang aming adventure, dinaanan muna namin ang isa sa pinakapaborito kong forest trails. Napakaganda ng gubat, mataas at matatandang punong kahoy ang nagbigay lilim habang kami naglalakad. Parang sinasalo ang pagod ng aming mga paa. Habang papalapit sa dulo, damang-dama na namin ang tagumpay. Kumpletong pagod pero punong-puno ng saya at ganda ng paligid. Grabe oh. Hindi ko matulog dyan. Ay! Pagdating sa Barangay Managa, bumungad sa amin ang malawak na bulubunduking sakahan. Dito sa malamig na bahagi ng Mindanao, tanaw ang mga pananim na parang nasa Benguet o Mountain Province. Repulyo, carrots at iba pang mga halamang sanay sa lamig. Isa talaga ito sa mga kayamanang bumubuhay sa merkado ng rehiyon. Dito na kami sa mga sakahan nila. Ang lawak pala dito po. Puro sakahan doon oh. Ganda dito. Pangatlong araw na ito. Matatapos yung 3 days hike. Makakarating na kami sa may village na yan oh. Ganda ng lugar to, nakaka-enjoy. Napaganda pala ng Mindanao. Biglang nagbabago yung minsan napupuno ng ulap tapos biglang nawawala. Parang mga pangako niya na hindi tinupad. Naglalaho. Yung transportation nila dito, kabayo ang ginagamit nila. Dito na kami sa village. Ano kayang pangalan ng village na ito? Ang kape nila parang pinakahalaman lang nila dito.
Ito yung plantation ng carrots. Kaliwat kanan. Ito talaga yung daanan ng kabayan niya. Wala pa silang concrete road din. Farm to market road. Hindi ko alam kung gaano ito kalayo mula sa bayan. Anong lugar na kaya ito? Lalamig ka, ma'am? Ang bagal naman. Ano sabi ni Sir, patay na ba yung tagal dun? Patay na ba? Sabi nga niya, makikilibing na rin siya. Purok Star? Purok Star. Anong bayan sa Bansalan? Sa Bansalan. Pero malayo pa tayo sa bayan ng Bansalan. Malayo sa bayan ng Bansalan. Pababa dyan, Purok Pluto na. Oh, Pluto. Star. Pangkalawakan eh. Pluto, Pangkalawakan pala. Mula dito sa papunta sa main highway. Malapit na. Medyo malayo pa. So ito na par, to end the journey of Mount Apo. Dito na kami sa tinatawag nilang Mount Apo. Congratulations on your success for coming. Thank you. Purok Star. Ito po yung sign na natapos mo yung traverse ng Mount Apo from Santa Cruz going to Bansalan. So yung pinakamahabang traverse, yung pinakabang trail talaga yung Bansalan. Ito na po. Congratulations. Maraming salamat kay Sir Manny for sponsoring this travel. Of course, Ma'am Ethel Sara, papaharamtan ko ito brush. Dira ako, kay lamot ka. Na siyempre salamat din kay sa iTracker na nag-organize sa journey na ito sa Mount Apo. Shoutout ko kay Sir Jun and sa mga guests na nagsalig sa iTrackers, and thank you. And congratulations. Maraming salamat sa masasarap na pagkain, ma'am. Maestro Adventurista from Kapul. Hi, I'm so very happy na kasama ko si Kuya Nolds, Life TV, at also to Ma'am Sarah. Thank you Sir Manny din, Ma'am Sarah, sa mga palibre dyan ng mga food, and also to the team of Sir Jem, Ma'am Riza, Sir Boyong, Sir Jean. Thank you so much. It's nice meeting you po. See you next adventure. Parang dito na kami sa tinatawag nilang Sitio Pluto na sakop ng Barangay Managa dito sa Bansalan. At ito na po yung aming... Uy, pre! Uy, dito na. Okay raman, pre! Wow! Pre! Wow! Uy! Uy! Uy, par. Uy, ano? Nakita naman tayo. Siyempre. Oh, sakay galing. Galing. Kaka-shower ko lang, anak ng patata. Dito lang kami, umiinom lang kami. Congrats. Ayos. Maliit na bagay. Kuya, congrats. Grabe ah. Kinaya mo yung 40 kilos with injury. Congrats ah. Opo, sir. Pwede lang dumiretso ng pusan. Sir Jem. Congrats po. Congrats! Ito na, fresh na uli. Hindi mo ka na bundok. Saan ba tayo galing? Hindi ko alam eh. Nakalimutan ko. Ma'am Risa. Success! Maraming salamat sa iyong panonood mga par, at abangan nyo sa susunod ang mga lugar naming pinuntahan pagkatapos namin mag-hike ng Mount Apo, at isa rin to sa napakagandang episode na aking ipapasalida sa inyo. Maraming salamat. Shout out ma'am. Manchego family. Dito pa tayo nagkita ma'am. Thank you.